I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your twos. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain, thoughts and energy, push through pain. Loneliness is a passing phase, a better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion, just gotta stay focused. Keep moving, keep growing, never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, lives are left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. So, yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 89,800 kapag kinuha nyo ng cash, at kapag hulugan naman, ipapakita ko sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment monthly. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin yung mga hinanain nyo. Okay? So, sa lahat ng mga nakaganito na or nakagamit na ng ganito, talagang legit owner na nakabili ng ganito, eh baka pwede nyong i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So, yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment para at least meron tayong idea sa mga hulugan. Okay? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na I'm Mark Moto 2.0 para dun sa finance and dito sa kasa, para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Okay, ngayong 2025, mauupuan ulit natin itong FKM Fyro 175. So, upuan natin, di ba? Side stand natin. Ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. Maganda yung pagkakahiga niya eh. So, 5'2" ang aking height. Baka meron tayong mga katulad ko yung height na gusto ng ganitong motorcycle. Eh, meron kayo reference, di ba? So, tingin ko nga dito kanina parang bumaba siya, para siya naka-lowered eh. Yun, no? So, upo tayo ng maayos. Tingkayad, sobrang tiptoe, pero magaan yung motor. Pero ang ginagawa ko kasi yan, uusad lang ako ng ganyan. Tapos, okay na. No worries na, di ba? Kayang-kaya natin i-handle yan. Tapos, ang gaan ng motor. Yung shock niya sa likod, maganda. Shock niya sa harap, maganda. Pambaragan. Okay? Tapos, yung turning radius niya, sobrang lawak. Ayan. Diba? Hindi ka mabibitin nito sa pagliliko. Okay? So, ano gustuhan pa natin dito? Yung forma ng ating floorboard para tayo may extension. Konti lang naman. Okay? So, sa looks, wala na akong masasabi. Napakaganda ng looks na ito. So, kung medyo tight yung budget natin para sa Aerox. Pero, ito, kamukha ng Aerox, di ba? So, maporma din. Talagang aggressive yung looks na ito. Yung specification, hindi rin magpapahuli. Kahit naka-air-cooled to, wala pa tayong nabalitaan na nag-overheat na naka-air-cooled. Ito, safe na safe yan. So, parang sa motor natin, 175 naka-air-cooled. Never pa tayong nagka-problema sa overheating, di ba? So, ayan. Tsura natin dito. Ganyan. Di ba? Maluwag yung ating OBR. Di ba? Kung mag-aangkas pa tayo rito. Tapos yung forma natin dito, napaka-relax lang din. Di ba?
So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede niyong kontakin si FKM Baliwag Branch para rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. At pwede nyo rin akong kontakin sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo. Ano nga ba yung maitutulong ko sa inyo kung naghahanap kayo ng presyo and contacts para dito sa branch nila, pwede nyo akong i-message. Ayos yan. So, center stand, yun no, napakagaan i-center stand ng motor na to. Ayos. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay? So, yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, naka-liquid cooled. And, ayan, maganda yung specs. Okay? So, meron din tayo rito panel gauge na digital. Mga switches niya sumasabay pagdating sa quality. Okay? Ng mga switches. So, meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port. Dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay? So, ano pa rin tayo dito? Disusi pa rin tayo dito. Malaki yung gas tank natin dito. Mapormang upuan. Okay? And dito sa side, kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So, hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap, or hindi ka na mamamblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito, kung kakasya. So, top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang baging tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito. And wala yata tayo ritong side stand kill switch. So, sana dito lagyan din ni Motorstar. Okay, para dun sa mga additional features lang naman. So, yung ating shock dito, naka-dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay? So, basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, TBX, nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, ang safety naman siya, i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay? So, upuan natin. No? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din, pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay. Hindi naman siya ganun ka, hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga. 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot natin. Okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan o. Diba? Ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay? So, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabitan natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya. Malaki din, no? Okay? Sa shock. Uy, maganda rin yung shock. Ganda, oh. Sa likod. Ayos din, oh. Oh. Sabagay, adjustable naman yan. Kaya na mag-adjust kung ano yung gusto nyong shock sa likod.
Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka nagustuhan ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan. No? Ganda nito sa long ride. Pero pag matagal, parang alam niyo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan. Yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung tsura natin kapag nagra-rides. Sobrang lambot talaga. Oh. Ganyan yung tsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type medyo mataas talaga siya. Yan. Ganyan yung tsura natin. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng Motorstar. So comment nyo naman yan. And yun nga. Tingin nyo sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingnan natin. Walk around na natin. Okay. So center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Yes.